Pupunta po kami mga kababayan sa dagat. Magsisihod po kami ng pabasan ng isda. So, titingnan po natin kung ano po yung mga isda na makuha doon sa pabasan. Hunas po mga kababayan, low tide. So, napakababaw. Titingnan po natin o para makita nyo kung ano yung pabasan mga kababayan. Ito po ay mga net na nilagay lang sa gilid ng dagat. Talagang napaka galing ng Pinoy about sa mga paggawa ng mga diskarte ba, tulad ng paglagay ng pang-trap sa isda. Kaya yun po sila yan, napakaganda ng lugar. Ayun po yung pabasan mga kababayan. Napakaputi ng mga buhangin sa gilid, yung mga wibrock. Talagang lumabas yung mga bato. Napakababaw. Yung mga tao doon sa unahan hahanap ng mga pwedeng maulam. So ganito dito sa amin mga kababayan. Basta low tide ay kanya-kanyang diskarte mamulot ng pwedeng ulamin. May ibisan lang yung isang gabi o isang araw na pagkain na makukuha mo dito sa dagat. Dito pong lugar na ito mga kababayan, yung tinatawag nilang wibrock, ay pasyalan po ito ng mga local tourists dito sa amin. Napakalawak na puro bato. So titignan po natin yung pabasan mga kababayan. Yan po siya. Wala nang tubig. Masakit yung paa pag ikaw ay naglakad dito sa mga bato-bato. Dahil ako hindi sanay maglakad na may chinilas dahil sobrang madulas. Yan. Titignan po natin dito sa gilid. Mayroon po siyang lambat na nilagay dito. Yan po. Yan. Hanggang dito. Yan. So magkabilahan mga kababayan. Pag andito yung isda, hindi siya makakapunta rito. So tutuntunin yan, didiretsuhin yung gilid hanggang mapupunta doon sa mainit na yun, matrap. Hindi na makakalabas. Dito rin sa kabila, pag may isda po rito, hindi na rin po siya makakapunta dito sa kabila. So yung isda tutuntunin bababa doon hanggang doon sa may dulo, sa mainit na yon, na hanggang makapasok na sa may butas ng net. Sila na ay matatrap doon mga kababayan. Ganito po yung pabasan na gawang Pinoy. Kaya dyan yung makikita yung mga diskarte ng mga Pinoy sa paggawa ng mga kung ano-ano na pwedeng panghuli sa isda. Yan. So, titignan natin kung mayroong huli. Sakit ng paa ko. Ano yung dala mo dyan? Pangtusok. Yan. So nililinisan. Pag lumalim ito mga kababayan, itong mga lambat na to na nakahiga na kasi walang tubig, ay tatayo po yan mga kababayan.
nililinisan konti para tumayo kapag mayroon ng tubig. So mayroong butas sa gilid, inaayos pa. Yan. Pupunta tayo doon sa loob ng pabasan. Yan o. Kung makikita nyo mga kababayan, yung net na yan na yung green na net, parang hugis puso siya mga kababayan, heart. Hugis heart siya. Pag ganun siya. Tapos sa gitna, andoon po yung trap. Kaya napakagaling nila. So medyo may tubig-tubig pa rito ng konti. Aray, ang sakit ng paa ko. Ang daming nanunusok. Yan po. Hanggang tuloy-tuloy po dito mga kababayan, didiretso yung mga isda hanggang dyan po sa may pinasukan nila, hanggang wala na, mayroon ng sarado yan, sarado na po iyan, sarado na rin dito. Kaya andito na yung isda hanggang dyan na siya papasok. Naipit po mga kababayan, so natrap na po iyan. Pumasok po sa sakto kasi. Sakto yung isda sa may butas ng net na to. Ito oh, yung mga ganyan. Yan na po yung last na pagtrap ng isda. Dito po siya pumasok. Kaya pag andyan na sa loob, hindi na po sila makakalabas mga kababayan. So titignan po natin. Yan. Mitim yung tubig mga kababayan, ibig sabihin mayroon pong pusit na nakuha. Yan. Yung pusit na puti na mamahalin mga kababayan, yung laman ng pabasan na to. Ngayon, lumundag. Eh, ang daming pusit. Ang dami, ayun pa ho. Mahina si Janjan. Kita mo dyan. Meron pong pusit. Ayan dyan o. Ayan o, sa ilalim mo. Ayan o, pusit. Ano lang yan? Hindi makita. Ayan o, ayan o, ayan o, pusit. Pusit. O. Ayan pa o. Ito po o. Ayan, nakahuli po ako ng pusit mga kababayan o. Ayan, pusit po yan na puti. Napakagaling. Yung unang nakuha, malaki na pusit. Kasi pagpasok mga kababayan, nabulabog yung mga pusit, biglang umitim yung tubig. Mayroon pong pating di, ano yan, pating? Pating dyan o, pating ba yan? Dito? Ha? Oo, kunin mo to dyan o. Mayroong isda dito lumubog. Ayan. Yan. Dilang dyan. Ayan o, isda o, lumubog. Ayan o. Baka matulog ako lang. Ayan, may lumubog na isda mga kababayan. Ayan o, puti o. Ganito kasimple yung panghuli ng isda, pangtrap ng isda mga kababayan. Every low tide lang ito ginagawa mga kababayan. Kapag low tide talaga ay makukuha mo yung isda, dahil kapag high tide yung tubig hanggang dyan po sa taas na yan, kaya napakalalim. Kaya inaantay nilang mag low tide para makuha yung mga isda mga kababayan. So hindi makita talaga dahil pinadilim ng mga pusit. Dahil yung mga pusit, kapag sila po ay nabulabog, yung mga tinta nila
ay kanilang binubuga. Ayan oh. Oh, dalawa sila na nasa patong mga kababayan, pumatong yung isda. Ayan oh. Ayan, kita ba yan? Ayan, kita na. Pumatong yung isda doon sa mahaba. Anong ibig sabihin yan? Ayan oh. Ayan, ayan. Pumatong. Ayan. Tiki-tiki. Pumasok na siya. Oh, hindi makuha na dyan. Yan, hirap ba? Yan, hirap eh. Ito nga. Wala, hirap siya. Dumikit talaga mga kababayan. Nawala ng ulo. Yan yung nasa likod ng parang hito na ayaw umalis. Napakabilis niya na maglangoy mga kababayan, halos di siya makuha, kaya ginamitan na siya ng lambat. Libre na yung ulam. Napakasarap sa bawan yung mga ganitong fresh na isda. Meron pa akong napansin dito mga kababayan, ayun, nakasabit. Nakuha po ito noong ito'y malalim pa mga kababayan. Ito po yung isdang flying fish. Ayan o. Sumabit lang siya. Hindi nakita. Kaya ganyan yung nangyayari mga kababayan, dahil kapag nakapasok na talaga rito yung mga isda, talagang trap na siya. Kaya bibihira na lang pabalik palabas dito, dahil ito lang po yung pirtahan na dalawa. Nasa gitna po yung lambat, diretso hanggang doon sa gilid, napakalayo. Few moments later. Titingnan po natin. Yan, daming pusit. Yan, bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ang dami. Sobra 1 kilo na to. So ganito yung pusit mga kababayan na puti pag buhay pa. Ganyan yung style niya, pero pag wala nang buhay magiging ganito po siya. Ayan no, puti na siya ho, dahil ito wala nang buhay. Yan. Yan, napaka sarap. Ito po yung mahal na pusit. Yung per kilo nito sobra 300 mga kababayan yung ganitong pusit, yung white octopus ba? Squid. Ayan, napakasariwa. Grabe ang sarap. Yan, ganyan lang yung kasimple na pang-trap mga kababayan. So, ayan, hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Bye-bye po.